Chapter 10, Accepted. Zane's Point of View. Naglakad ako palabas ng office ni Madam Principal Carmi na tulala. Visit na President, binigyan pa ako ng sakit ng ulo. Hindi ko naman sineryoso ang mga sinabi niya. Malamang ay natitrip lang yun at gusto niya lang pasakitin ang ulo ko sa kakaisip. Misyon! Tinanaw ko sa hindi kalayuan ang tumawag sa aking pangalan. Mabilis na lumapit ako sa kanya. Bakit po Sir Alvarez? Tanong ko. Hawak nito ang 3 libro na ginagamit niya habang nakasakbis sa kanyang braso ang kulay itim niyang shoulder bag. Masasabi kong maitsura talaga ito na sa palagay ko ay nasa mids 25 to 30 ang edad niya. Maaari ba tayo mag-usap? Seryosong tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan namin, pero dahil sa alam kong seryoso ito at halatang importante ang sasabihin ay pumayag na ako. Pumunta kami sa cafeteria at umorder siya ng 2 juice para sa aming dalawa. Nakaupo kami sa dulong bahagi ng cafeteria kung saan hindi kami gaanong kita kapag may mga bagong pumapasok dito. I need your help. Wala sa sariling nakagat ko ang straw ng orange juice ko dahil sa sinabi niya. Seryoso ito at hindi ka makakita ng kahit na ano ekspresyon sa kanyang mata, kundi ang pagsusumamo na tulungan ko siya. Para saan po, sir? Tanong ko. Sumandal ako sa upuan at tumitig sa kanyang seryosong mata. I have a bad feeling about this. May panibago na naman ba akong poproblemahin? Ang dami ko nang iniisip. I am not just a teacher. I am also a detective. They sent me here to rescue you all. Tulungan mo ko. Hindi ko nagawang ibuka ang aking bibig dahil sa gulat. Hindi ko inakalang detective siya dahil hindi halata sa kanya. Pero anong sinasabi niyang i-rescue kami? What are you trying to say? Listen, Zane. Isa akong detective at the same time ay secret agent. Dati pa namin minamanmanan ang lugar na ito pero hindi kami makakuha ng impormasyon. Hindi din namin kayang pakialaman ang university na ito dahil hindi siya sakop ng gobyerno. That's why patago ang ginagawa ko. 1 buwan na ako rito pero wala pa rin ako makitang maaaring maging butas na HU. Ililigtas ko kayong lahat but I can't do that by myself. That's why I am asking for your help. Nanatili ang mga mata ko sa seryoso niyang mata. Gusto kong tumanggi pero gusto ko rin namang makatulong. Wala akong maitutulong sa inyo. Pagsasabi ko ng totoo. I am just an ordinary student. Wala akong alam sa HU. Wala akong maibibigay na impormasyon sa kanya. Isa pa rin kaming newbies dito. Malaki, Zane. Malaki ang maitutulong mo. Accept their offer. Kumunot ang noo ko bago napagtanto ang ibig niyang sabihin. Secretary, you want me to accept it? Tanong ko. Madiinit ang tumango bago sumimsim sa kanyang juice. If you have the position, it would be a big help. Malalaman mo ang hindi nalalaman ng iba. Alamin mo kung nasaan ang hidden laboratory nila rito. Laboratory? Lumapit siya ng bahagya sa akin. Yes, they are hiding their laboratory. Pinag-aaralan nila ang formula na nakuha nila bago mamatay si Dr. Kizon. Mas gumulo ang lahat matapos kong marinig iyon. Akala kong hindi pa nila nakukuha ang formula dahil namatay si Dr. Kizon na walang nakakaalam nito. Tanong ko. Ayon iyon sa pagkakwento ni Celine, namatay si Dr. Kizon kasama ng formula na kahit sino ay hindi alam. Maliban sa isang taong walang nakakakilala, paanong napunta sa kanila ang formula? Hindi namatay si Dr. Kizon ng kusa. Pinatay nila siya para makuha ang formula. Bulong niya na nagdulot ng pagtaas ng aking balahibo sa balat. Unti-unting namuuna naman ang galit sa aking katawan. Napakasakim nila. Nagawa nilang patayin ng isang tao para makuha ang isang idea na hindi naman sa kanila. How cruel. Mga demonyo talaga sila. Nakuha nila ang formula pero may kulang. Hindi lahat na itala ni Dr. Kizon sa nakasulat. Ang isang napakahalagang sangkap ang hindi pa nila nahahanap na itinatago ng isang estudyante. Kaya ngayon ay pinaghahanap nila ito. Pero humahanap din sila ng sangkap na maaaring pamalit doon na ginagawa nila sa isang sikretong laboratorio. Napatingin na lang ako sa baso ng juice ko na hindi pa man nakakalahati. Bakit ganon? Ang gulo ng mga kwento. Laging may mali. Posible kayang may mali pa rin sa kwento ni Sir Alvarez? Zane, kailangan nating mahanap ang laboratorio na iyon bago mahuli ang lahat. Dapat itong mapigilan bago mahuli ang lahat. I need your help, Zane Sean. Naglakad ako papunta sa dormitoryo namin na tulala. Napakaraming nangyari ngayong araw. Tinanggap ko ang tulong na hiningi ni Sir Alvarez.
Kailangan kong makatulong para rin ito sa ikabubuti ng lahat. Zane, anong ginawa nila sa'yo? Tinurture ka ba nila para mapaamin? Ano, umamin ka ba? Sinamaan ko ng tingin si Vanessa na nag-overreact na naman. Umupo ako sa sofa at sinandal ang aking likod sa sofa. Asan sila? Tanong ko. Pumasok. Nagpaiwan na ako para may kasama ka. Inabutan niya ako ng tubig. Inilapag ko sa gilid ang baso bago nagpakawala ng buntong hininga. This is too much for an ordinary girl like me. Paano ko ba tatapusin lahat ng pinasok ko? Zane, ano na? Halatang sabik ito sa sagot ko. Hindi naman konektado sa nangyari kanina ang pinag-usapan namin. Pinipilit nila akong tanggapin ang posisyon. Ano, tinanggap mo ba? Tanong niya. Hindi pa. Sagot ko na ikinalaki na mata niya. Does it mean na may bahala ka ng tanggapin ito? OMG. Napabuntong hininga na lang ako. Ano na kaya mangyayari sa akin kapag tinanggap ko ang posisyon na iyon? Paano ko naman matutulungan si Sir Alvarez? Here, this is your new uniform. Wear it now and I'll show you our office. Walang buhay na tinanggap ko ang ibinigay sa akin na paper bag ni Ace, kung saan naglalaman ito ng isang uniform na pang-secretary. Pumasok ako sa CR at nagpalit. Napangiwi ako na mapagtanto na mas maikli pa ang miniskirt nito kaysa sa dati. Ang blouse na white na naging kulay ocean blue. May plate din ako sa gilid kung saan nakasulat ang pangalan ko at ang posisyon, which is obviously the secretary. Nang kontento na ako sa aking itsura ay lumabas na ako ng CR kung saan nakaabang si President Ace na halatang inip na. Nice. Bagay, let's go. Nauna na itong naglakad. Bumusangot na sumunod ako rito. Lahat na makakasalubong namin ay gumigilid. Iyon ang ayaw ko sa lahat. That uniform, is she the new secretary? How come? She's just a newbie. That's unfair. Right. Ganayuman niya siguro ang Supremo. Hindi na ako nakapagpigil at nilapitan ko na ang mga babaeng kanina pa bumubulong. Sa una ay halatang tatarayan din ako, pero umatras ang dila nila na may nakita sa gilid ng aking uniform na nakasulat gamit ang dugo. Number 9? Halatang nanginginig na ang mga ito. Kasama ka? So sorry. Paumanhin binibini, hindi namin inakala na ikaw ay kasyam. Nanatiling seryoso ang aking mata na nakatingin sa kanila. Nakayuko na sila ngayon at halatang takot na takot. All of you take my command. Get the fuck out my sight. Mabilis na kumaripas ito ng takbo. Gusto kong tumawa na malakas. That's my line. Shh, let's go. Hinila na ako ni Ace palayo doon. Nawala ang ngiti sa aking labi na mapagtanto na hawak niya ang aking isang kamay. Hindi lang ito basta't nakahawak dahil naka-intertwine ang bawat daliri namin na para magka-holding hands kami. Iniwas ko ang aking tingin at pinilit alisin ang kamay niya pero hindi ko magawa. Binitawan niya rin ito bago kami pumasok sa isang office kung saan may nakalagay na SSG office. Nakaupo sa isang table si Onel T na tumayo na makita kami. Si Teacher Kat ay nasa dulo na ngayon ay nakataas na rin ang kilay sa amin. Napadako ang tingin ko sa isang babaeng nakaupo sa secretary chair. Which, andito na pala ang bagong secretary. Sambit ni Onel. Anong ginagawa ng babae na yun dito? Nakapamaywang na tanong ni Fritzy. At bakit nakasuot siya ng ganyan? Sunod na tanong nito. Get out of her chair. Mahina ngunit may diin na sambit ni Ace sa kanya. President Ace, si Fritzy pa rin ang pinili kong secretary. Sambit ni Teacher Kat. Nagulat kami na kinalampag ni Ace ang desk na katabi niya na nagdulot na nakakabinging ingay sa buong paligid. Halos masira din ang table na hinampas niya. All of you, take my command. Sit on your respective chairs and get out of her, Miss Fritzy Saldivar. Walang nagawa sina Teacher Kat at Onel kundi ang bumalik sa kanilang pwesto habang si Fritzy ay naglakad na palabas pero binangga muna ako. Bitch, bulong ko. Pinaupo ako ni President Ace sa table na kanina ay inuupuan ni Fritzy Bitchy. Tumayo ito sa harapan namin na ngayon ay seryoso na naman. Ano bang meron sa kanya at bakit pati si Teacher Kat ay walang nagawa? Shh! Never question my decision, sambit nito. Ang aura nito ay nakakatakot at sumisigaw ng kanyang posisyon at bilang isa sa pinaka-nakakataas sa lahat, number 2 ang nakasulat sa gilid ng polo nito. For now on, si Zane siya na ang bagong sekretarya ng HU and I don't want any questions about that.
Respect her as you respect me. She is now in the ninth power of highest ten. Mababa kung ikukumpara sa iyo, Mr. T, na nasa ikalimang ranggo. Pero dapat pa rin respetuhin. This is my decision and it's final. Nakabusangot na kumagat ako sa hamburger ko. Pasimple kong sinulyapan si Ace na busy sa pagkain ng kanin, habang si Onel at Fritzy ay kumakain lang ng ice cream. Hindi ko alam na may ganitong rule. May diing bulong ko sa kanila. Bahagyang natawa si Onel habang si Fritzy ay pasimpleng iniismiran ako. Hindi ko alam na kapag pala naging miyembro ka na ng SSG, ay dapat sila lang ang kasama mo buong araw. I am not allowed to talk to my friends. Well, ngayon alam mo na. Napayuko ako nang sinamaan ako ng tingin ni Ace dahil sa pagmura ko sa kanya. Nakakainis. Tumingin ako sa kabilang table kung saan naroon ang aking mga kaibigan na tahimik na kumakain. Pasimpleng sumusulyap sa akin sina Dave at Jerome, habang sina Vanessa at Mia ay talagang nakatitig sa akin habang nakakunot ang noo. Si Matt ay hindi man ako nagagawang sulyapan. Nagpakawala ako ng malakas na bundong hininga bago ibinaba ang burger ko. Nawalan na ako ng gana. Fine. Napalingon ako kay Ace na magsalita ito. You are allowed to be with your friends, but kapag tinawag na kita ay dapat na mabilis kang lumapit. Are we clear? Ngumiti ako bago tumango. Nagmadali akong umupo sa table ng mga kaibigan ko na kabusangot. Buti na isipan mong sumalo sa amin. Tanong ni Vanessa na halatang nagtatampo. Oo nga, may bago ka na palang kaibigan. Stop muna kami. Gatong ni Mia. That's the rule of SSG. Once you are a member, you are not allowed to talk to your friends the whole day, unless the president let you. Kaya nga ayokong tanggapin mo ang alok nila eh. Sa wakas ay nagsalita na rin si Matt na halatang nagtatampo rin. Bakit ganun? Gusto ko lang naman na makatulong, pero bakit kailangan pang may sakripisyo tulad ng mga kaibigan ko? Shh! Sorry. Ang tanging lumabas sa bibig ko. Naramdaman ko na lang na niyakap ako nila Mia at Vanessa. Shh! It's okay. Hindi lang talaga kami sanay. Sabi ni Jerome, naramdaman ko na hinawakan ni Matt ang kamay ko na ikinalawak ng aking ngiti. Let's go. Muntik na ako mapatalon sa kinauupuan ko dahil sa gulat sa biglang pagsulpot ni Ace sa gilid ko. Bumusangot ako muli bago tumayo. Maging ang mga kaibigan ko ay walang nagawa. Nanlaki ang mata ko nang biglang may lalaki nakabunggus si Ace. Natapon ang orange juice nito sa polo ni Ace na wala man lang reaksyon. Natahimik ang buong cafeteria at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot at alala. Takot kay Ace at pag-aalala sa lalaking na estatwa rin sa kinatatayuan niya. Sorry Supremo, paghingi nito ng paumanhin. Hindi sumagot si Ace bagkus ay kinuha nito ang notebook na dala niya. Name, walang emosyong sambit nito. Oh shit, masama ito. Lumilitaw na naman ang pagiging demonyo niya. Beferi Marcos. Inilipat ni Ace ang pahina ng kwaderno bago ginuhitan ang buong pangalan nito. Isa lang ang tumatakbo sa isip ko ngayon. Mamamaalam na ang lalaking ito. Follow us. The dark hell jail is waiting for you.